Isang anunsyo ang yumanig sa buong mundo. Ang Greenland ay nagsusulong na sumapi sa Pilipinas. Ang balitang ito ay nagdulot ng malawakang pagkabigla. Ang isang maliit na bansa na may populasyon lamang na 75,000 na pinili ang isang bansa sa dulong silangan tulad ng Pilipinas sa halip na ang makapangyarihang Amerika o ang kalapit na Europa ay nag-iwan sa mundo sa matinding pagtataka. Nagalit si Pangulong Trump. Ang Amerika ay isang mabuting bansa, aniya. Ngunit umiling lamang ang mga katutubo ng Greenland. Sawa na kami sa pagmamataas ng mga dambuhalang bansa, ang kanilang tugon. Nakialam ang European Union EU. Bakit sa dinami-dami, ang Pilipinas pa sa dulong silangan? Nagsimula ang panggigipit at pananakot, ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagmarcha sa mga lansangan ang mga mamamayan ng Europa. Ayos lang kung Pilipinas, sigaw nila. Ipagkatiwala ang Greenland sa Pilipinas. Sa huli, yumuko ang mga pinuno ng EU. Ano ang nangyayari? Bakit pinili ng mga katutubong Inuit na sumisigaw ng hindi kami mga bagay ang Pilipinas? Ngayon, hayaan ninyong isalaysay ko ang kamangha-manghang kwentong ito. Ako ay isang katutubong Inuit na isinilang sa Nuuk, ang kabisera ng Greenland. Ang populasyon ng aming isla ay humigit kumulang 55,000 lamang, mas maliit pa sa isang maliit na lungsod sa Pilipinas. Ngunit ang lupang aming tinitirhan ay ang pinakamalaking isla sa buong mundo, halos 7 beses na mas malaki kaysa sa lawak ng Pilipinas. Dito ako lumaki at tumanda. Mula pagkabata, laging ikinukuwento ng aking lolo kung paano dumating ang aming mga ninuno sa lupaing ito at kung paano sila nabuhay. Tayo'y mga taong nagmula sa Siberia, sabi niya. Libu-libong taon na ang nakalilipas, tinawid nila ang nagyayelong dagat upang makarating dito. Ngunit sa mga nakalipas na taon, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa aming isla. Nagalok ang Estados Unidos na bilhin ang aming lupain. Noong una, inakala naming biro lang ito. Nang unang banggitin ng nooy Pangulo ng Amerika ang tungkol sa pagbili sa Greenland, tinawanan lang namin ito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagbago ang sitwasyon. Dahil sa pagbabago ng klima, nagsimulang matunaw ang yelo sa Arctic at natuklasan ang napakaraming likas na yaman sa paligid ng aming isla mula sa rare earth elements hanggang sa langis at natural gas. Bigla na lang, ang mga makapangyarihang bansa sa mundo ay nagtuon ng pansin sa amin. At dumating ang araw na iyon, muling binanggit ng Pangulo ng Amerika ang Greenland, ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ipinahiwatig niya ang posibilidad ng pananakop ng militar. Malinaw niyang ipinahiwatig ang pagnanais na kontrolin ang aming ekonomiya at seguridad. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nagtipon ang aming pamilya sa sala. Walang tigil ang balita sa telebisyon. Tahimik na nakatingin sa bintana ang aking ama, habang ang aking ina ay nakatakip ang mga kamay sa kanyang mukha. Hindi ba't mamamayan tayo ng Denmark? Proprotektahan tayo ng Denmark, hindi ba? Nanginginig na tanong ng aking kapatid na babae. Umiling ang aking ama. Walang sapat na lakas ang Denmark para protektahan tayo. Mahina ang kanilang militar at tiyak na hindi nila gugustuhing kalabanin ang Amerika. Kung gayon, ano ang mangyayari sa atin? Walang sinuman ang makasagot. Hindi lang ang aming pamilya ang nag-aalala ng gabing iyon. Tiyak na ganito rin ang usapan sa bawat tahanan sa buong Greenland. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho. Nagtatrabaho ako sa munisipyo ng Nuuk. Pagdating ko sa opisina, mabigat ang mukha ng aking mga kasamahan. Lahat sila ay halatang hindi nakatulog. Sa oras ng tanghalian, nagsimulang magtipon ang mga tao sa plaza sa harap ng munisipyo. Nagsimula sa iilan, ngunit mabilis itong dumami hanggang sa naging daan-daan. Dahil maliit lang ang aming populasyon, malaking bilang na ito halos 10% ng buong populasyon ng Nuuk. Isang matandang lalaki ang tumayo sa harap ng mga tao. Isa siyang iginagalang na pinuno sa aming komunidad. Nagsalita siya. Hindi tayo mga bagay. Tumahimik ang buong plaza. Nagpatuloy ang matanda. Sa loob ng libu-libong taon, pinangalagaan ng ating mga ninuno ang lupaing ito. Bago pa man dumating ang Denmark, bago pa ang Norway, narito na kami. Kami ang may-ari ng lupaing ito. Ngayon, sino ang magtatangkang bilhin kami? Hindi kami isang kalakal. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit may halong galit at takot ang tunog nito. Alam naming lahat na gaano man kami kasigaw, hindi kami papakinggan ng mundo. Nagpatuloy ang mga pagtitipon sa plaza sa loob ng ilang araw.
Noong unay mapayapa, ngunit nagbago ang kapaligiran. Nagsimulang maging mas marahas ang reaksyon ng mga kabataan. Nangyayari ito dahil nananahimik lang tayo. Kailangan nating maging malaya, ngayon na. Sigaw ng isang binata. Sumigaw din ng mga slogan ang mga tao sa paligid. Ngunit iba ang katotohanan. Mahigit kalahati ng aming budget ay mula sa tulong pinansyal ng gobyerno ng Denmark. Kahit gusto naming maging malaya, hindi kami makatatayo sa sarili naming mga paa sa ekonomiya. Higit pa rito, kung gagamit ng puwersang militar ang Amerika, wala kaming magagawa. Pag-uwi ko, dumaan ako sa isang paaralan. Naglalaro ang mga bata sa palaruan. Tila normal silang nagtatakbuhan, ngunit madilim ang mukha ng mga guro. Nakita kong kinakausap ng isang guro ang mga bata. Nalaman ko kalaunan na ipinapaliwanag pala nila ang sitwasyon sa paraang mauunawaan ng mga bata. Mula noon, marami sa kanila ang nagsimulang magkaroon ng masasamang mga panaginip tungkol sa mga di kilalang sundalo na pumapasok sa kanilang mga tahanan. Umapela kami sa gobyerno ng Denmark. Nagpadala kami ng delegasyon sa Copenhagen. Kasama ako sa delegasyong iyon. Magara ang gusali ng Parlamento ng Denmark, ngunit formal na pakikiramay lamang ang aming natanggap. Sabi ng isang mambabatas, naiintindihan namin ang pag-aalala ng mga mamamayan ng Greenland, ngunit ang Denmark ay miyembro ng NATO at ang Amerika ay aming kaalyado, kailangan nating maging maingat sa ating mga hakbang. Ano ang ibig sabihin ng maging maingat? Ang ibig sabihin, wala silang gagawin, alam namin iyon. Idinagdag pa ng isa, makikipagtulungan kami sa European Union para maglabas ng isang joint statement. Hihilingin namin sa pandaigdigang komunidad na igalang ang autonomiya ng Greenland. Isang pirasong papel na statement lang ang panangga nila sa amin. Walang barkong pandigma, walang tropang ipapadala pawang salita lamang. Noon ko napagtanto, walang tunay na intensyon ang Denmark na protektahan kami. O marahil, wala silang kakayahang gawin ito. Ang kanilang militar ay mayroon lamang humigit kumulang 10,000 tauhan, walang-wala kung ikukumpara sa Amerika. Nang bumalik ang aming delegasyon sa Greenland, pinalibutan kami ng mga tao. Nagtanong sila na puno ng pag-asa. Hindi ko masabi ang katotohanan, ngunit ang aking mukha na mismo ang nagsabi ng lahat. Ganoon na nga ba? Sabi ng isang matanda na may mapait na ngiti. Pinabayaan na tayo, muli, pinabayaan na tayo. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Ang aming lahi, ang mga Inuit, ay palaging nasa ganitong kalagayan. Bago ang Denmark, nasa ilalim kami ng Norway, at bago iyon, sinalakay kami ng iba't ibang bansa sa Europa. Palagi kaming itinuturing na pag-aari ng iba. Makalipas ang ilang araw, naglabas ng opisyal na pahayag ang European Union. Napanood ko sa TV ang isang kinatawan ng EU. Iginagalang ng European Union ang autonomiya at soberanya ng Greenland. Anumang unilateral na aksyong militar ay labag sa internasyonal na batas at hindi katanggap-tanggap. Magagandang salita, ngunit hanggang doon na lang. Walang konkretong plano ng aksyon, walang economic sanctions, walang pangako ng proteksyong militar. Nang gabing iyon, naglakad ako mag-isa sa dalampasigan. Hinampas ng malamig na hangin ng Arctic ang aking mukha. Nakita ko ang mga iceberg na lumulutang sa dagat. Naluha ako sa isiping ang magandang lupaing ito ay maaaring maging isang larangan ng digmaan. Tumunog ang aking telepono. Isang text mula sa aking pamangkin. Tito, magiging pag-aari na ba talaga tayo ng Amerika? Natatakot ako. Isang mensahe mula sa aking 13 taong gulang na pamangkin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Gusto ko siyang pagaanin ng loob, ngunit ayokong magsinungaling. Pag-uwi, binuksan ko ang internet. Sinuri ko ang reaksyon ng iba't ibang bansa. Karamihan ay may katulad na paninindigan sa EU, nagpapahayag ng pagkabahala, nananawagan ng dialogo at binabanggit ang internasyonal na batas, ngunit walang bansang handang kumilos. Sa aming community forum, puno ito ng galit na mga post. Walang intensyon ang Europa na protektahan tayo. Kung talagang mahalaga tayo sa kanila, hindi sana tayo aabot sa ganito. Daan-daang taon tayong kolonya ng Denmark, hindi ba? Ganoon pa rin hanggang ngayon. Para sa kanila, isa lang tayong teritoryo sa Arctic. Matagal ko nang sinasabi na dapat tayong maging malaya. Maging malaya na tayo at hanapin ang sarili nating landas. Ngunit malupit ang katotohanan. Kahit maging malaya kami, hindi namin mapipigilan ang puwersang militar ng Amerika. Hindi rin kami maaaring patuloy na umasa sa Denmark o Europa.
Nang gabing iyon, matagal akong hindi nakatulog. Mula sa bintana, tanaw ko ang kalangitan ng Arctic. Sumasayaw ang Aurora Borealis. Naniniwala ang aming mga ninuno na ang aurora ay ang mga kaluluwa nilang sumasayaw. Habang pinagmamasdan ko ito, naisip ko, wala na bang bansang tunay na magpoprotekta sa amin? Mananatili na lang ba kaming palaruan ng mga makapangyarihang bansa? Hindi ko pa alam noon. Na makalipas ang ilang araw, sa aming pulong ng komunidad, isang matanda ang magbabanggit ng isang hindi inaasahang pangalan. At ang pangalang iyon ang ganap na magpapabago sa aming kapalaran. Lumipas ang isang linggo, hindi bumuti ang sitwasyon. Sa katunayan, lalong lumala. Sa media ng Amerika, sinimulan nilang iulat na ang pagsasanib ng Greenland ay tila isang napagkasunduan ng bagay. Tuwing umaga, tinitingnan ko ang balita. Sa mga palabas sa Amerika, ipinapaliwanag ng mga eksperto ang estratehikong halaga ng Greenland, ang Arctic Sea Route, mga likas na yaman, at ang posibilidad ng pagtatayo ng base militar. Sa lahat ng ito, hindi man lang nabanggit ang mga mamamayan ng Greenland, para bang hindi kami umiiral. Nang hapong iyon, isang agarang pulong ng komunidad ang idinaos sa munisipyo ng Nuuk. Dumating ang mga kinatawan mula sa buong Greenland, puno ang conference room at umaapaw ang mga tao hanggang sa pasilyo. Bago magsimula ang pulong, nakausap ko ang ilang tao sa pasilyo. Lahat sila ay mukhang pagod. Ito na ba talaga ang katapusan? Sabi ng isang babae. May-ari siya ng isang maliit na kainan sa Nuuk. Nangalahati ang mga customer ko. Lahat ay nababalisa at ayaw lumabas ng bahay. Kung magpapatuloy ito, baka kailangan ko nang isara ang aking tindahan. Sumang-ayon ang isang mangingisda sa tabi niya. Kahit pumalaot ako, kulang ang mga tauhan. Gusto ng mga kabataan na manatili sa bahay kasama ang kanilang pamilya. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari bukas. Pumasok ako sa conference room. Sa unahan ay nakaupo ang mga opisyal ng aming autonomous government at sa likod ay ang mga kinatawan mula sa iba't ibang rehiyon. Umupo ako sa gitna. Tumayo sa entablado ang premier ng aming gobyerno. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod. Mga kababayan, sa nakalipas na linggo, sinubukan natin ang lahat ng diplomatikong paraan. Araw-araw tayong nakikipag-usap sa gobyerno ng Denmark at ilang beses din nating kinausap ang mga kinatawan ng EU. Ngunit tulad ng alam ninyo, hindi maganda ang resulta. Tumahimik ang silid. Ang Denmark, bagamat may intensyong tumulong, ay walang kakayahan. Ang EU, bagamat may kakayahan, ay walang intensyon. Ang kanilang paninindigan ay mahirap kumilos ng agresibo dahil sa kanilang relasyon sa Amerika. Narinig ang mga buntong hininga. Ngayon, kailangan na nating magpasya para sa ating sarili. Kailangan nating hubugin ang ating kinabukasan gamit ang sarili nating mga kamay. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagtaas ng kamay. Premier, sa totoo lang, ano ang ating mga pagpipilian? Wala tayong lakas na labanan ang panggigipit ng Amerika at wala rin tayong kakayahang maging malaya. Sandaling natahimik ang premier. Kaya nga tayo nagtipon dito ngayon. Kailangan nating lahat na mag-isip at magtulungan upang makahanap ng paraan. Noon, isang matandang lalaki mula sa likuran ang tumayo. Isa siya sa mga pinakamatandang pinuno sa aming komunidad. Nasa huling bahagi na siya ng kanyang o titaon, ngunit malinaw pa rin ang kanyang boses. Hayaan ninyong magtanong ako, ano ba talaga ang gusto natin? Lumingon ang lahat sa kanya. Gusto ba nating maging malaya o gusto natin ng proteksyon? Gusto ba natin ng kalayaan o seguridad? Nagbulungan ang mga tao. Nagpatuloy ang matanda. Kung ang tunay nating nais ay mabuhay ng may dignidad, kailangan nating mag-isip sa ibang paraan. Sa halip na manatiling isang bahagi ng Europa, kailangan nating humanap ng isang lugar na tunay na magpapahalaga sa atin. Isang batang babae ang nagtanong, "Saan po iyon? Bukod sa Amerika, sinong bansa ang gugustuhin tayo?" Sandaling nag-atubili ang matanda bago nagsalita, "Paano ang Pilipinas?" Sandaling tumahimik ang silid. Pagkatapos ng ilang segundo, may mga mahinang tawa. Ngunit hindi ito tawa ng pangungutya, ito ay tawa ng pagkalito. "Ang Pilipinas? Iyong bansa sa Timog Silangang Asya?" Tanong ng isang tao. Tumango ang matanda. Isang bansang may masalimuot na kasaysayan, ngunit isang bansang matatag, at higit sa lahat, isa itong bansang hindi kailanman nanakop ng ibang bansa. Sa halip,
Sila ang nakaranas na masakop sa loob ng daan-daang taon. Alam nila ang pakiramdam ng inaapi. Biglang nagbago ang kapaligiran sa silid. Nagsimulang makinig ng seryoso ang mga tao. Isang binata mula sa likuran ang tumayo. May alam din ako tungkol sa Pilipinas. Hindi lang sa kanilang magagandang tanawin at masasarap na pagkain, kundi pati na rin sa kanilang kasaysayan. Inilabas niya ang kanyang smartphone. Ang Pilipinas ay isang bansa na dumaan sa maraming pagsubok. Sinakop sila ng Espanya sa loob ng mahigit 300 taon pagkatapos ay ng Amerika at pagkatapos ay ng Hapon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi sila sumuko. Alam niyo ba kung paano sila naging matatag? Tumingin siya sa paligid dahil sa kanilang diwa. Ang diwa ng pagkakaisa na tinatawag nilang bayanihan. Hindi sila umunlad sa pamamagitan ng pananakop, kundi sa pamamagitan ng lakas at pagtutulungan ng kanilang mga mamamayan. Sumang-ayon ang isa pang binata. Marami na akong napanood na mga teleserye mula sa Pilipinas. Noong una, nanonood lang ako para sa aliw. Pero habang tumatagal, may naramdaman ako. Talagang pinapahalagahan nila ang kanilang pamilya. Katulad natin, na pinapahalagahan ang ating komunidad. Sabi ng isang babae, ang aking anak na babae ay tagahanga ng OPM o Original Filipino Music. Araw-araw siyang nakikinig sa mga kanta ng mga Pilipinong mga awit. Sabi niya, ang mga Pilipino raw ay hindi sumusuko. Kahit gaano kahirap, lumalaban sila hanggang sa huli. Hindi ba't dapat ganoon din tayo? Unti-unting nagbago ang kapaligiran sa silid. Ang mga taong dati nagtataka ay nagsimula ng mag-isip ng malalim. Isang guro ng kasaysayan ang nagtaas ng kamay. Naituro ko na sa aking mga estudyante ang kasaysayan ng Pilipinas. Isa ito sa mga bansang may pinakamahabang kasaysayan ng pakikipaglaban para sa kalayaan. At ang kahanga-hanga, matapos nilang makamit ang kalayaan, hindi sila kailanman naghangad na manakop ng iba. Ang kanilang lakas ekonomiya ay mabilis na umuunlad at ginagamit nila ito para sa kapayapaan at pagtulong sa ibang bansa. Totoo ba iyan? Gulat na tanong ng isang tao. Naranasan nila ang matinding hirap pagkatapos ng digmaan. Ngunit bumangon sila at ngayon ay isa na sila sa mga pinakamatatag na ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Ang lakas na iyon ay ginagamit nila sa pagtulong sa ibang bansa sa pamamagitan ng kanilang mga manggagawa at mga misyong medikal. Iyan ang kanilang kasaysayan. Habang nakikinig ako, nagsimulang bumigat ang aking dibdib. Mayroon palang ganoong bansa? Isang bansang matatag ngunit hindi nananakop? Nagtanong ang isa pa. Pero tatanggapin kaya tayo ng Pilipinas? Tayo na libu-libong kilometro ang layo mula sa Arctic? Sumagot ang matanda. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin itatanong. Ngunit kahit papaano, kailangan nating linawin kung ano ang gusto natin. Ayaw nating mapasailalim. Gusto nating maglakad ng sabay. Gusto natin ng isang kasama. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa silid. Maglakad ng sabay. Hindi mapasailalim, kundi maglakad ng sabay. Nagpatuloy ang pulong hanggang hating gabi. Nagbahagi ang mga tao ng kanilang mga nalalaman tungkol sa Pilipinas. May nagsalita tungkol sa kanilang likas na ganda. Ang iba naman tungkol sa kanilang masiglang kultura. May nagpaliwanag din tungkol sa kanilang diwa ng pakikipagkapwa-tao. Isang dating sundalo ang nagsalita. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay hindi kasing laki ng iba. Ngunit subok na sila sa pagtatanggol ng kanilang soberanya. At ang mas mahalaga, ang kanilang lakas ay para lamang sa pagtatanggol. Hindi nila ito ginagamit upang manakot ng iba. Sumang-ayon ang mga tao. Nang matapos ang pulong, muling tumayo ang premier. Ngayon, napag-usapan natin ang isang mahalagang bagay. Kailangan nating seryosohin ang pagpipiliang ito ang Pilipinas. Ngunit hindi tayo maaaring magpadalos-dalos. Kailangan natin ng mas maraming impormasyon at mas maraming talakayan. Sumang-ayon ang lahat. Magkita-kita tayo ulit pagkatapos ng isang linggo. Hanggang doon, bawat isa sa atin ay magsaliksik tungkol sa Pilipinas at pag-isipan kung ano talaga ang gusto natin. Pag-uwi, binuksan ko ang aking computer. Nagsimula akong magsaliksik tungkol sa Pilipinas. Noong una, mga pangunahing impormasyon lang. Ngunit habang tumatagal, mas lumalim ang aking pag-aaral kasaysayan, kultura, ekonomiya at patakarang panlabas. At namangha ako. Totoo ngang matapos ang kanilang mahabang pakikibaka para sa kalayaan, tinahak nila ang landas ng kapayapaan at diplomasya.
Ang mas nakamamangha ay ang kanilang katatagan. Matapos ang lahat ng dinaanang digmaan at kalamidad, bumangon sila at naging isang rising tiger sa Asia. Sinuri ko rin ang kanilang kultura at natuklasan ko ang isang katotohanan. Lubos na pinapahalagahan ng mga Pilipino ang komunidad. Mayroon silang kultura ng pagpapahalaga sa pamilya, mga kapitbahay at bansa, katulad ng sa aming mga Inuit. Kinabukasan, tinawagan ko ang aking kaibigan. Yung usapan tungkol sa Pilipinas kagabi, anong sa tingin mo? Sa totoo lang, noong una, nagtaka ako. Pero buong gabi kong pinag-isipan at sa tingin ko, hindi ito masamang ideya. Tiyak na mas mabuti sila kaysa sa Amerika. Ganon din ang tingin ko. Nag-research ako tungkol sa Pilipinas kagabi at mas kahanga-hanga sila kaysa sa inaakala ko. Nakita ko rin, hindi lang pala mga sikat na artista at beach ang mayroon sila. Ibang-iba sila kapag sinuri mo ng maigi. Isang tunay na matatag na bansa. Pumasok ako sa munisipyo. Pinag-uusapan din ng mga kasamahan ko ang Pilipinas. Nakita nyo ba ang kanilang kultura ng bayanihan? Kahanga-hanga. Nakita ko ang kanilang datos sa ekonomiya, hindi ka panipaniwala. Paano sila bumangon ng ganoon kabilis? Pero ang pinakamahalaga, hindi sila nananakop. Iyon ang pinakagusto ko. Habang nakaupo ako sa opisina, lumapit ang isang kasamahan. Tingnan mo ito. Ito ang website ng kanilang Department of Tourism. Makikita mo ang pamumuhay ng mga Pilipino. Sa screen, may mga larawan ng pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Mga pamilyang sabay-sabay kumakain, mga komunidad na nagtutulungan tuwing may fiesta, at ang kanilang paraan ng pagbati. Tingnan mo ang paraan nila ng pagbati. Nagmamano sila o tumutungo. Katulad natin, respeto. Totoo nga, ang mga Pilipino ay nagpapakita ng respeto sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagmamano o pagyuko. Kami ring mga Inuit ay yumuyuko upang magpakita ng paggalang. Pareho ang paraan. At tingnan mo ito, patuloy niya. Talagang iginagalang ng mga Pilipino ang mga matatanda. Mayroon silang kultura ng pag-aalaga sa kanilang mga lolo at lola. Katulad natin, tama ang aking kasamahan. Sa aming lipunan, iginagalang namin ang mga pinuno at nakatatanda. Pinakikinggan namin ang kanilang mga salita at sinusunod ang kanilang karunungan. Sa oras ng tanghalian, pumunta ako sa library. Naghanap ako ng mga aklat tungkol sa Pilipinas. Sa kabutihang palad, may iilan. Binuksan ko ang isang aklat ng kasaysayan. Habang nagbabasa, lalo akong namangha. Sa kanilang mahabang kasaysayan, nalampasan ng Pilipinas ang maraming pagsubok. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, pinili nila ang landas ng demokrasya at kapayapaan. Ang kanilang pagbangon ay tinawag na isang himala sa Asya. Habang binabasa ko iyon, uminit ang aking dibdib. Hindi ako makapaniwala na may isang bansa sa mundo na nalampasan ang hirap ng digmaan at tinahak ang landas ng kapayapaan. Pag-uwi ko ng gabi, pinag-uusapan din ng aking pamilya ang Pilipinas. Kuya, napanood mo na ba ang mga teleserye nila? Tanong ng kapatid ko. Hindi pa. Nanonood ako kamakailan at ang ganda. Palaging ipinapakita kung gaano kahalaga ang pamilya. Katulad natin, sabi rin ni Inay. Nag-search din ako ng mga pagkain nila sa internet. Palaging sama-sama ang pamilya kapag kumakain. Gaya natin, idinagdag ni Itay. Ang mga Pilipino raw ay lubos na iginagalang ang kanilang mga ninuno. Tuwing undas, bumibisita sila sa mga sementeryo. Tayo rin, inaalala natin ang ating mga ninuno. Talagang magkatulad tayo. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, nag-isip ako. Ang Pilipinas na nga ba ang sagot? Tatanggapin kaya kami ng bansang iyon sa kabilang panig ng mundo? Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang magtatangkang ipagbili kami na parang isang bagay. Sila ay isang bansang matatag, ngunit mapayapa. At iyon ang hinahanap namin. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Sa loob ng panahong iyon, lahat ng taga-Greenland ay nag-aral tungkol sa Pilipinas sa internet, sa mga libro, sa mga palabas, at sa balita. At dumating ang araw ng ikalawang pulong ng komunidad. Sa araw ng ikalawang pulong, maaga pa lang ay nagsimula ng magtipon ang mga tao sa plaza. Iba na ang kapaligiran kumpara sa nakaraang linggo. Sa halip na desperasyon, mayroon ng pag-asa. Tito, tumakbo papalapit ang aking pamangkin. Ang mukha ng 3 taong gulang na bata ay masaya na. Ibang-iba sa umiiyak na bata, 1 linggo na ang nakalipas. Nagsimula na akong mag-aral ng Filipino kasama ang mga kaibigan ko. Kumusta?
Salamat, natutunan ko na, sinabi niya sa nagkakandautal na Filipino. Naantig ang puso ko. Nang bumukas ang pinto ng conference room, mas marami pang tao ang dumating kaysa noong una. Tumayo muli sa entablado ang premier. Mga kababayan, sa nakalipas na linggo, marami tayong natutunan tungkol sa Pilipinas. Ngayon, ibahagi natin ito at seryosong pag-usapan ang ating kinabukasan. Isang lalaki ang unang nagtaas ng kamay. Sinuri ko ang kanilang foreign policy. Isang kamangha-manghang katotohanan ang aking natuklasan. Ang Pilipinas, bagamat kaalyado ng Amerika, ay hindi sunod-sunuran. Mayroon silang sariling paninindigan. Nagpalakpakan ng mga tao. Iyon mismo ang gusto namin proteksyon, ngunit hindi pagkaalipin. Isang propesor ng ekonomiya ang tumayo. Sinuri ko ang kanilang modelo ng ekonomiya. Pagkatapos ng digmaan, ang kanilang per capita income ay mas mababa pa sa pinakamahihirap na bansa sa Afrika. Ngunit ngayon, isa na sila sa mga pinakamabilis lumago sa buong mundo. Paano ito naging posible? Edukasyon at katatagan. Namuhunan sila sa edukasyon at sa lakas paggawa. Hindi sila nanakop para kumuha ng yaman, bumangon sila gamit ang sarili nilang lakas. Isang batang babae ang nagtaas ng kamay. Sinuri ko ang kanilang kultura, lalo na ang kultura ng pamilya. Talagang pinapahalagahan nila ito. Mayroon silang Pasko, kung saan milyon-milyong tao ang umuuwi sa kanilang mga probinsya para makasama ang kanilang pamilya. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang pamilya sa kanila. Sumang-ayon ang isang matanda sa tabi. Kami ring mga Inuit, ang pamilya ang lahat. Dahil mahaba at malamig ang taglamig, umaasa kami sa isa't isa para mabuhay. Pumuno ng pakikiramay ang silid. Isang matandang babae mula sa likuran ang tumayo. Nanginginig ang kanyang boses. Noong una kong marinig ang tungkol sa Pilipinas, natawa ako. Isang bansa mula sa dulong silangan? Imposible, naisip ko. Pero sa loob ng isang linggo, habang nagsasaliksik ako, nagbago ang aking isip. Nakita ko ang mukha ng mga Pilipino, kamukha natin sila. Nakita ko ang paraan nila ng pagbati, katulad ng sa atin. Nakita ko kung paano nila pinapahalagahan ang kanilang pamilya, walang pinagkaiba sa atin. Pinunasan niya ang kanyang luha. At ang pinakamahalaga, hinanap ng Pilipinas ang kapayapaan matapos ang digmaan at ginamit ang kanilang lakas para sa katatagan at kaunlaran ng mundo. Alam nila ang sakit ng digmaan, kaya naman determinado silang hindi na muling magdulot ng pagdurusa sa ibang bansa. Nagpalakpakan ang mga tao. Naisip ko, pagpapatuloy niya, kung sasama tayo sa isang bansa, dapat sa isang bansang nakauunawa sa ating paghihirap, isang bansang ituturing tayong tao, hindi bagay. Sa tingin ko, ayos lang kung Pilipinas. Umupo ang matandang babae. Mahabang katahimikan ang sumunod, ngunit hindi ito mabigat na katahimikan. Ito ay katahimikan ng isang sandali ng pagpapasya. Dahan-dahang tumayo ang premier. Mga kababayan, sa nakalipas na linggo, marami tayong natutunan tungkol sa Pilipinas at tungkol din sa ating sarili. Sa totoo lang, noong una, nag-aalinlangan din ako. Ngunit, habang nagsasaliksik ako, nagkaroon ako ng kumpiyansa. Anong kumpiyansa? Ang kumpiyansa na ang Pilipinas ay maaaring ang sagot na hinahanap natin, nagbulungan ang mga tao. Siyempre, malayo pa ang lalakbayin. Hindi natin alam kung tatanggapin tayo ng Pilipinas o kung ano ang magiging reaksyon ng mundo. Ngunit kahit papaano, malinaw na sa atin kung ano ang gusto natin. Itinaas ng premier ang kanyang boses. Ayaw nating mapa sa ilalim. Ayaw nating ipagbili na parang bagay. Gusto nating umunlad ng may dignidad, ng magkasama. At naniniwala ako na ang Pilipinas ang bansang makapagbibigay sa atin ng ganoong relasyon. Pumuno ng palakpakan ang silid. Nagpasya kami. Makikipag-ugnayan kami sa gobyerno ng Pilipinas. 3 araw matapos ang pulong, nagpadala ng opisyal na liham ang pamahalaan ng Greenland sa gobyerno ng Pilipinas. Maingat ang aming diskarte. Sa halip na direktang hilingin na sumapi, nagmungkahi muna kami ng dialogo. Ipinaliwanag namin ang aming sitwasyon at ang pagnanais na tuklasin ang posibilidad ng pakikipagtulungan. Nakakagulat, 2 araw lang ang lumipas, dumating ang sagot mula sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ipinahayag nila ang kanilang interes at sinabing malugod nilang tinatanggap ang dialogo. Ang mas nakakagulat,
Magpapadala raw sila ng isang team sa Greenland para personal na pakinggan ang aming sitwasyon. Nang hapong iyon, naglabas ng pahayag ang Pangulo ng Amerika. Ang Greenland ay isang mahalagang estratehikong kasosyo ng Amerika, aniya sa TV. Handa ang Amerika na mamuhunan ng malaki sa Greenland. Ngayon lang sila mamumuhunan, sabi ng kasamahan ko. Daan-daang taon na walang pakialam, tapos biglang mamumuhunan? Biglang nagbago ang kanilang tono. Nang malaman nilang interesado kami sa Pilipinas, sumunod ang panggigipit. Binisita ng US Secretary of State ang Greenland. Nirerespeto ng Amerika ang Greenland, aniya. Ngunit sa plaza, malamig ang tugon ng mga tao. May hawak na placard ang isang tao, hindi kami MGA bagay. Sa pulong, sinabi ng Secretary of State, maaaring garantiyahan ng Amerika ang seguridad ng Greenland. Sumagot ang aming premier, pangako ng seguridad? Ang pananakop ba ng militar ay pangako ng seguridad? Bakit ninyo kami tinangkang bilhin? Binibili ba ang isang kasosyo? Hindi nakasagot ang Secretary of State. Pagkatapos, ang European Union naman, hindi katanggap-tanggap ang pagsapi ng Greenland sa Pilipinas, sabi ng pinuno ng EU sa TV. Labag ito sa estratehikong interes ng Europa. Bakit sa dinami-dami? Ang Pilipinas pa sa dulong silangan? Sinuportahan ito ng Germany at France. Nagsimula silang gipitin ang Denmark. Nagbabanta ng economic sanctions. Ngunit isang himala ang nangyari. Iba ang naging reaksyon ng mga mamamayan ng Europa. Sa Berlin, nagmartsa ang mga kabataan. Ayos lang kung Pilipinas. Irespeto ang pasyang Greenland. Sa Paris, sumigaw sila. Ang Pilipinas ay isang bansang mapayapa. Ipagkatiwala ang Greenland sa kanila. Kumalat ang mga demonstrasyon sa London, Rome, at iba pang lungsod sa internet. Napanood ko ang mga eksena, hindi ako makapaniwala. Kinakampihan kami ng mga mamamayan ng Europa, sabi ng isang German sa isang interview. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamapayapang bansa na alam natin. Matatag sila, ngunit hindi nananakop. Kung pinili sila ng Greenland, dapat nating igalang iyon. Ang mga survey sa opinion ng publiko ay nagpakita na mahigit 60% ng mga Europeo ay sumusuporta sa aming desisyon. Sumulat ang isang pahayagan sa Germany, hindi kailanman nanakop ang Pilipinas. Sa halip, tinulungan nila ang mga bansang winasak ng digmaan. Bakit hindi natin mapagkakatiwalaan ang ganoong bansa? Sa huli, yumuko ang mga pinuno ng EU. Naglabas sila ng bagong pahayag. Iginagalang ng European Union ang karapatan ng mga mamamayan ng Greenland na magpasya para sa kanilang sarili. Ano man ang kanilang desisyon, susuportahan namin ito. Naiyak ako nang marinig ko ang balita. Kinampihan kami ng mundo. Isang linggo pagkatapos, dumating ang team mula sa Pilipinas. Sa paliparan ng Nuuk, daan-daang taga-Greenland ang sumalubong sa kanila. Habang bumababa sila sa eroplano, nakita ko ang kanilang mga mukha sa unang pagkakataon. Kamukha namin sila, ang hugis ng mukha, mga mata, kulay ng balat. Sabi ng isang matandang babae sa tabi ko na may luha sa mga mata. Kamukha natin sila. Baka nga iisa lang ang ating pinagmulan. Ang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas ay lumapit sa aming premier at ngumiti ng malugod. Mabuhay, sabi niya. Ikinagagalak po naming makilala kayo. Ang kanyang pagbati ay puno ng init at paggalang. Sa loob ng 3 araw nagpulong kami. Tinalakay ang lahat ekonomiya, seguridad, kultura. Sinabi ng pinuno ng delegasyon ng Pilipinas, naiintindihan namin ang inyong sitwasyon dahil ang aming bansa ay dumaan din sa mahihirap na kasaysayan. Alam namin kung gaano kasakit ang mawalan ng dignidad. Naglibot sila sa Greenland. Sa isang paaralan, binati sila ng mga bata sa Filipino. Kumusta po? Lumuluha ang isang diplomat. Salamat. Maraming salamat sa pag-aaral ng aming wika. Sa huling araw, sinabi ng pinuno ng delegasyon, iginagalang ng gobyerno ng Pilipinas ang desisyon ng mga mamamayan ng Greenland. Handa kaming maglakad kasama ninyo. Ngunit dahil kami ay isang demokratikong bansa, kailangan din namin ang pagsang-ayon ng sambayanang Pilipino. Siyempre, sagot ng aming premier. Ganoon din sa amin. Muli naming kukunin ang desisyon ng aming mga mamamayan. Isang buwan pagkatapos, isang referendum ang idinaos sa Greenland. Ang tanong, sumasang-ayon ka ba na isulong ng Greenland ang pagsapi sa Republika ng Pilipinas? Ang resulta,
1 ita ng persento 70% ang sumang-ayon. Kasabay nito, isang survey ang isinagawa sa Pilipinas. Ang tanong, dapat bang tanggapin ang alok ng Greenland na sumapi sa Pilipinas? Ang resulta ay nakakagulat. 78% ang sumang-ayon. Sabi ng isang Pilipino sa isang interview. Pinili nila tayo? Isang karangalan. Siyempre, tatanggapin natin sila na parang pamilya. Nagsimula ang opisyal na negosasyon at sa wakas, dumating ang araw na iyon. Sa Maynila, isang makasaysayang seremonya ng paglagda ang idinaos. Ang Greenland ay naging isang espesyal na autonomong rehiyon ng Pilipinas na may mataas na antas ng autonomiya habang nasa ilalim ng proteksyon at suporta ng Pilipinas. Sabi ng Pangulo ng Pilipinas, ngayon ay isang makasaysayang araw. Isang araw kung saan dalawang bansa ang nagkakaisa, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng tiwala at paggalang. Sabi ng aming Premier, hindi kami mapasa sa ilalim, kundi maglalakad ng sabay. Ito ang tunay na pagkakaisa. Pagkatapos ng seremonya, tumayo ako sa plaza sa Nuuk. Nakatayo sa tabi ko ang aking lolo. Lolo, tama ba ang ginawa natin? Tanong ko. Sa tingin ko, oo, sabi niya. Sa unang pagkakataon, tayo mismo ang nagpasya para sa ating kapalaran. Iyon pa lang, makabuluhan na. Ngayon, isinusulat ko ang liham na ito para sa sambayanang Pilipino. Kaming 55,000 Inuit ay pinili kayo. Hindi dahil sa inyong yaman, kundi dahil alam namin na nalampasan ninyo ang hirap at pagsubok. Kamukha namin kayo sa hitsura, sa pagbati, sa mga pinapahalagahan. Baka nga, libu-libong taon na ang nakalilipas, iisa lang ang ating pinagmulan. Ngayon, maglalakad tayo ng sabay. Bilang pantay na kasama, proprotektahan namin ang Arctic at bibigyan ninyo kami ng pagkakataon. Natututo na ng Filipino ang aming mga anak. Balang araw, baka matutunan din ng mga batang Pilipino ang aming wika. Sambayanang Pilipino, salamat sa pagtanggap sa amin. Hindi namin kayo bibiguin. At ipapakita natin sa mundo na posible ang pagkakaisa, hindi sa pamamagitan ng pananakop, kundi ng pagtutulungan. Hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi ng tiwala. Hindi kami mga bagay. Kami ay mga tao at itinuring ninyo kaming tao. Iyon ang dahilan kung bakit pinili namin ang Pilipinas. Maraming salamat po.